Kasama natin ngayon ng isang idol, no? Idol ko to eh. Tagal kong idol to eh. Parang nagsisimula pa lang ako, nandun na yung pangalan niya, nasa taas na eh. Di ba? Ngayon, kasama natin sa podcast, mag-share sa atin ng mga insight kung paano siya napunta ron sa posisyon na yon at kung paano siya gumagawa sa photography or paano magawa ng mga business. Kasi sobrang daming business itong tao na to. Tapos sobrang busy rin ito. Bukas nga alis to, pupuntan Japan. So, tatakbo. So, sobrang thankful kami at napagbigyan tayo ngayon. So, hindi ko na patatagalin to. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Nelwin Uy! Hello, Marv. Ayan. Uy. Live na ba to? Live na. Live na, boss. Kamusta? Okay naman. Medyo busy. Tomorrow, lilipad nga to Japan for Tokyo Marathon this Sunday. Paano yung Tokyo Marathon na yun? Running event lang naman siya. Pero kasi, parang medyo prestigious siya kasi parang world major kasi yung Tokyo Marathon. Isa sa mga world majors. So, yan. Salihan lang. Ilang kayong Pinoy? Actually, wala akong idea. Pero lahat ng parang participants, parang 30,000+. 30+. Like from all around the world. Pero dati mo pag ginagawa yan yung marathon na yan. Nagtatriathlon ka pa before triathlon, diba? No. So dito ka lang tumatakbo nun. Pero kailan ka ba lumipad para tumakbo? Yung first international race ko, nung December 1 lang. Sa Perth, Australia. Pero triathlon event yun. Triathlon. Kamusta experience doon? Okay naman. Dahil lalakas ng tao. Maginaw and parang... Pero okay naman kasi somehow parang yung weather nakatulong din sa para matapos mo yung race. Kasi di ba pag dito sa atin mainit yung climate. So medyo mas mahirap. Sa atin doble hirap. Yun nga lang, yung swimming kasi doon, maginaw kasi malamig tayo tubig. So naka-wetsuit ka. Yun lang naman different. So wetsuit. Yun yung nyo. Ayun. Pero yung marathon na to, ano ba to? Kinakareer mo na ba to? Or hindi naman, parang lang, lifestyle para lang syempre to lose weight and parang exercise, parang ganun lang para at least meron kang parang goal na parang kasi pag kunyari wala kang sinalihang event, syempre parang tatambay ka lang sa bahay, inom ka, kakain. Basta parang kung may parang sinalihan kang race, may goal ka. So medyo ka na ngayon. Parang di ka ganong kakain, di ka ganong inom. Kasi parang kailangan mo matapos yung race eh. Yung race. Oo, parang gano'n. Kailangan mo training yon everyday. Parang gano'n. Etong marathon sa Tokyo, ilang kilometers to? 42. 42. Oo, na-run lang. Run. Pucha, hirap na. Yung 10 kilometers ka, parang... training naman. Parang nag-start ako mag-training for nung December na triathlon. Parang nung July pa, last year. So parang naman parang na-count na yung parang training ko. Tapos nag-add na lang ng konti. Itong parang dito sa Tokyo. Parang more on running. Pero mas mahirap yung triathlon, di ba? Mas mahaba siya eh. Oo, pero kasi nandun yung favorite ko talaga yung bike eh. So itong running, ito yung weakness ko eh. So kaya mas nahirapan ako ngayon kasi tas 42 kilometers pa. So longer yung run. Dun sa triathlon na sinalihan ko parang 21 kilometers lang yung swim eh. Pero nag-bike ka ng 90 and nag-swim ka ng 2 kilometers. So parang 2 kilometers? na swimming. Pucha na. Ilang balik saan yun? Pero nakilala kita dati kasi medyo Oo. malaki. Grabe. Nung start lang ako sa sarili ko na parang kailangan maging fit. Kasi di ba sa line of work natin, ang hirap kumilos, di ba? More of movements yung gagawin natin like shooting, di ba? Like pag photo and video, parang movement. So papansin ko parang hinihingal na ako. Kasi nga medyo chubby ka. Tapos parang di mo na nagagawa yung mga positions na yung mga low maluluhod ka, gano'n. So sabi ko, ako parang kailangan na nating konting lose weight at mag-fit para makasabay sa mga bata. Pero bata ka pa noon nagsisimula ka pa lang noon. Anong taon ka nag-start mag-triathlon? Parang 2014. Di ba? Medyo bata pa naman sa wedding. Pa yun. Pero medyo malaki rin kasi talaga ako noon. Yun nga di ba? Kaya parang yun yung problem. Kaya kailangan mo talagang mag-lose. Natatandaan mo ba kung ilang pounds yung pinayat mo noon? Parang siguro dati may mga 220 pounds ako eh. Ganon. Tapos nung nag-start ako mag-training for my first triathlon race, parang bumaba ako ng 180. So parang ang laki nung nawala na lose weight. Doon sa sarap. Sa training. Ay, nanonood si Ma'am Tay. Yun nga. Hello. Ayan, so ganda na usapan namin. So guys, yun nga
Kailangan natin yon sa trabaho natin. Katulad nun, pag medyo malaki ka talaga, mahirapan ka eh. Di ba? Mahirapan ka lumuhod, mahirapan ka tumakbo, akit ka na hagdan, hingaling ka na Oo, kagad. tsaka yung work natin, di ba, sobrang stressful. So, alam naman yung mga story, di ba? May mga nadidisgrasya sa industry natin dahil yun nga, parang stress, tas parang yung lifestyle, di ba? Parang may mali eh. Oo. So, kailangan somehow may konting galaw-galaw lang. Galaw-galaw din. Pero yung sa'yo, grabe, triathlon po siya. Pang-Ironman na. Nag-Ironman ka na ba? Oo, nag-Ironman. Pero hindi full yung half lang, Yung half lang. 70.3 distance. So, 6 times ko na siyang ginawa. Wow. Hanep. Yan si Nelvin Uy. So, yun. So, nung tanungin kita, boss, kasi yun nga eh, nagta-triathlon ka, tapos may mga business kang iba. Di ba? Paano mo binabalanse yung oras mo? Yun nga, kasi nung time ng parang na-addict talaga ako sa triathlon noong 2014, medyo napabayaan ko nga yung business ko kasi syempre busy ako with training, ganyan. Lagi akong parang pagod na, di na makapag-edit. Pero although may staff naman ako noon sa office, kasi may office pa ako noon, tapos may nag-edit naman for me. Pero syempre, focus mo, nawala talaga dun sa business, di ba? Ang hirap. That's why yun nga, later on, pag napag-usapan na natin why I joined Team Patdi, yun yung malaking naging, parang progress to me na parang, wow, nagkaroon ako ng time for myself. Kwento mo yung struggle ng bakit, sa sobrang dami mo negosyo, di ba? Tapos nagta-triathlon ka pa. Madami, sakto lang. Dami yun. Dami mong partnership eh. So, isa-isahin natin. Ano-ano ba yung mga negosyo mo? Okay, first, yung parang talagang like active talaga is I have partnership with Pat din, ulit, Pat D, sa yung Cocoon Studio. Cocoon, yes. So medyo, parang upcoming na parang okay siya ngayon. Kasi parang inclined naman siya sa work din natin as well. Parang siya yung kasunod, like mga babies, maternity, di ba, kids, family. So yun yung partnership namin along with Jason Arquisa rin and Patricia Infante. So apat kaming magkaka-partner dito sa Cocoon. Anong role mo rin sa Cocoon? Bali ako sa finance. So ako yung so ikaw yung maraming pera. Hindi naman, papasweldo lang. Parang de-decide kung ano yung dapat bilhin or yung mga ganun. So more on finance. So medyo less na yon. Tapos ano pa yung iba? Meron ka rin nung microgreens. Yun, microgreens. Yun yung parang pandemic baby project ko. Parang at first hobby lang talaga yun eh. Pero at one point, parang biglang okay pala kasi niche market yung target nun eh. So, we cater to parang fine dining restaurants, parang mga ganyan. So, ginagamit talaga siya for parang design ng plating, di ba? Sa mga high-end restos. So, parang niche market. So, konti lang kasi gumagawa nun in Metro Manila. Pero actually, may mga gumagawa sa province. Pero ang problem is yung delivery, di ba? Parang pag yung mga chefs kasi when they order, gusto nila on the spot ngayon nagagamitin. So, yun yung naging advantage ko. Kasi yung parang greenhouse ko, nagpalagay kasi ako ng greenhouse maliit lang naman sa bahay. Parang on the go yun. So, pag may gusto yung chef na ganitong item, parang on the spot, mapapadeliver mo. Parang gano'n. Ano yung item mo dyan sa microgreens? Madami. Iba-iba. Like, we have, lahat ng microgreens kasi is more of baby plant lang naman siya. Yung baby greens, like pwedeng kale, broccoli, arugula. So, lahat ng maisip mo na parang nutrient-dense na food na plant, meron as microgreen yun. Pero yun nga lang, kasi ginagamit ng chef yun for design kasi di ba small lang siya. Ay, ganun? Pang design siya. Pero may nakikita ko minsan na salad na... Oo, may microgreens din. Kasi salad. Yun nga, yung microgreens is parang considered as 40 times parang yung nutrient dense niya 40 times than the actual, yung parang big plant. Parang ganon. So parang normally may umorder nga sa akin parang minsan mga cancer survivor, or mga parang may cancer. Parang kasi yun yung kinakain nila, yung micro-broccoli, parang ganon. Tsaka wala siyang di ba? Wala siyang mga tawag dito. Mga pesticide. Yeah. Kasi nga, organic lahat eh. Yes, di ba? Tapos maliit lang siya eh. Tapos we grow it parang hydroponics at saka parang lighting lang. Kaya parang talagang malinis. May kilala ko naggaganyan si Jorem. Oo. Nung pandemic kami, nag-uusap kami. Pero more on mga lettuce siya eh. Lettuce siya. Hydroponics. Actually, itong office ko ngayon, dati may mga lettuce. Okay nagpa-set up ka rin. Set up din ako. May greenhouse ako dito. Yun, nung pandemic, kami lagi magkakausap na kasi mga, di ba, plantito, walang magawa nung pandemic. Parang, ano ba gagawin natin? Tanim lang tayo. Yeah. Pero kamusta yung business mo ng microgreen? Sobrang okay yan. Like, stable naman. Like, stable. Daily kasi yung orders noon kasi sa restaurant nga. So, okay naman. Tapos hindi pa ganun yung manpower, hindi mo kailangan magsasaka, di ba? Hindi. Kailangan lang ng tagapak ng mga tagapak lang. So, konting tao,
maganda yung kita, Oo. di ba? Tapos walang kasi automated lahat ng ginawa kong system, pati watering nun, automated na. So, check mo lang everyday kung okay ba. Pero parang the rest ng mga manual labor, parang na-lessen. Na lesson. Oo. Okay naman kita. Okay naman so far. Parang nakakapagpaaral naman ako ng mga... Okay. Nice. Tsaka meron ka pa iba, meron ka pa ring Airbnb, di ba? Oo, Airbnbs and yun yung parang investment ko kasi way before pa, di ba, nung nag-start tayo na simula, imbis na bumili ako ng mga panggastos lang ng kung ano-ano, Luxury parang item. doon ako nag-invest sa mga real estate. Real estate. Meron ka sa mga Tagaytay. condos and parang mga land. San yung mga real estate mo? Tatlo yung pinaparent ko now na condo. Isa sa Timog, isa sa BGC at saka sa Tagaytay. Tapos may dalawa ako pero land yun parang upcoming pa lang. So, isa sa Laguna, isa sa Bataan. So ito, parang ano na to, apartment or duplex? Airbnb pa rin pero more on may concept. Parang parang resort is all idol ganyan. ko kasi si Ian Si Ian Cruz. Parang ganyan, parang ganyan concept. Pero more on, hindi siya pang wedding, more on pang vacation. Maganda kasi yung real estate talaga. Kumbaga wala kang talo Binili mo ngayon after 10 years, kung ayaw mo na. Yun talaga. Diba? The best. Kumita ka pa rin sa pinagbentahan mo at the same time, yung meron ka yung pa value niya, parang over time so yun. Malaki talaga siya pero kasi kung titingnan mo yung ROI, parang hindi mo na kailangan tignan dahil, 'di ba? Kasi nga tumataas yung value niya. It will never go down naman unless na siguro yung place binaha or something na talagang bahain. Tsaka hindi, baka mag-reset lang siya kung magkano mo siya nabili. Pero sabihin mo bababa na, hindi, malabo Baka mas mahal pa. Kasi actually yung bahay ko ron sa Marcos Highway, 'di ba laging binabaha doon nabenta mo pa rin ng good price. Oo, kumbaga nabili ko yun ng 7 million, nabenta ko ng 10. Okay. Okay, So, 3 million yun, tapos wala akong ginawa as is, di ba? So, nakakatuwa din. Yun talaga, iba talaga yung real estate. Nabubul ka Nabubul na. Alak muna. Cheers muna. Pero, after yung real estate, wala nang, meron pa ba? May mga partnership ka ba, di ba? Yun lang. Pero, yun nga, nung bandang parang 5 years ago, nung pandemic lang din, yan. Parang natuto rin ako parang sa crypto. Pero hindi man malaki kita kasi di naman din ako parang high roller like kaya nila Pat diyan. Pero ibig sabihin like parang medyo may income din there. Parang gano'n. So invest like parang mga latest ngayon, trend. Imaginein mo, meron kang real estate, meron kang microgreens, meron kang cocoon, meron kang Nelwyn Uy photography, which is yun nga, under ni Pat D, tas meron kang triathlon. Paano mo nagagawa yun, di ba? Hindi, yun nga yung pinaka parang ko ngayon kaya nag-join ako kay Pat D. Kasi di ba, alam mo naman, for the longest time, for past 17 years, I have my own company talaga, di ba? Parang sarili ko yun Pero nung pandemic, yun talaga yung daming realizations in life na parang pwede palang ganito, pwede palang ganyan. Parang kainin mo lang yung konti yung pride mo. Kasi alam naman tayo, di ba? Pag may sarili ka, ang yabang mo, parang business ko to. Tapos, yun, parang it was one of the hardest decisions naman in my life. Na parang to join yung Team Pat D. Pero sabi ko, nung pandemic, parang, ano naman magagawa ng pride, di ba? Parang ito yung mas better option for me. Parang, ito yung parang mas magagawa ko yung life ko. Parang no backlogs, no back-end. Parang siya na lahat. Parang ganon. Parang I'm just there to go on the wedding day. Just to, parang nandun lang ako. Parang shoot. Yun lang. Tapos na after. Sila na bahala sa lahat. Bahala. Pati marketing, si Pat na bahala. Galing-galing sa marketing nun. So yun nga di ba? So sumali ka kay Pat D. So paano mo na-realize yun? Di ba parang Nelwyn Uy ka Nandun ka nasa top ka Tapos, dumating si pandemic, eto na, pare-pares naman tayo na sa gasahan, di ba? Ako nga, di ba? Kababalik ko lang. So, paano mo naisip na, kwento mo sa akin, yung pinagdadaanan mo nun na, paano mo naisip na, syempre, in-offer ka ni Pat, di ba? Hindi naman ikaw yung lumapit Yeah. So, ano yung, bago ka nag-oo, ano muna yung mga things na kinonsider mo? Okay. Kasi, mas nauna kasi yung partnership namin ni Pat dun sa Cocoon. So parang 2017 pa lang partner na kami dun So parang nakita ko naman kasi how he works, yung parang ano niya with yung business acumen niya with everything, and parang okay kami So parang nagja-jive Sabi ko, nung in-offer niya sa akin, sabi ko, why not? Parang okay Parang lahat parang positive Walang parang
parang magiging negative. Yun nga lang, syempre kakainin mo talaga yung pride mo, di ba? Parang sarili mo yung name eh. So, sabi ko, go na natin to. Parang gano'n. Parang nag-usap kami ng wife ko. Umiyak pa nga ako nun eh. Umiyak ako. Sabi ko, parang, shit, ganito na talaga. parang, parang mawawala na yung sarili kong business. So, hanggang ngayon, parang pag naalala ko, nung nangyari that time, parang nakakalungkot eh. Pero, positive naman pala. Parang ganda ng takbo ng career mo ngayon eh. Somehow, diba? Parang okay. Sobrang okay. Mas yung workload, hindi ganun kadami, pero solid. Parang kahit 3 lang in a month, pero solid na, sakto na yun. Parang ganun. Kumbaga na-market talaga. Kasi yun nagiging problema eh. Parang kahit sa akin, yun yung naging problema ko yung marketing. Paano ko yung ma-market yung sarili ko sa sobrang daming kompetisyon. Yeah. Diba? Yun yung inano ko na sabi ko, parang ayoko na. Time yun ng pandemic talaga, parang sabi ko, ayoko na, hindi na ako babalik sa Cineworks. Parang sabi ko, tigilan na yan. Yun nga yung sabi ko sa asawa ko, fade out na lang tayo sa Cineworks. Wala nang kumbaga, tapusin natin lahat yung, kasi ang sinut lang namin nung pandemic, ay nung simula 2020 hanggang 2022, is yung kliyente namin nung 2020 na minumove lang ng minumove. Okay. Ganun lang yung nangyari. So, may mag-i-inquire. Tapos, mabubok mo, 1, 2, para sabi ko, tangina shit, bakit mo yung trabaho ko? Di ba? Or same naman tayo lahat. Di ba? Yung pandemic, iba yung naramdaman mo kasi before pandemic, 2019, putya, bugbugan eh. Sobrang lakas nun. Oo, kumbaga parang ikaw yung makapal yung mukha mo sa kliyente na parang hindi, ayoko nung oras nyo. May pag morning wedding, di ba? Tigas na mukha ko doon. Ayoko morning wedding. Huwag mo tanggapin yan. Parang For sure. ikaw yung may say, say, may say. Ikaw yung may say. Ayoko tanggapin yan. For sure, may papasok naman dyan. Fair enough, may papasok nga. Unlike yung after pandemic, pucha, shit, anong nangyari? Yun nga sabi ng lahat, diba? Yung pandemic humbled us all, diba? Parang, but, yun nga, pag nag-close yung door, may mag-open naman na opportunities like this. So, hindi mo masasabi, parang ano naman talaga yung life eh. Laging merong bibigay si Lord na parang new doors, na parang mas better opportunity, parang, mas maganda. Totoo naman. Galing. Yun. Then, one thing din na, to add up lang kasi bago rin talaga ako mag-join sa Team Patty, syempre, inalam mo muna yung parang company, di ba? Oo. So, same vision kasi kami ni Pat like the style and everything nung the way he works, parang yung look and feel. Parang, sabi ko, parang nagja-jive naman eh. Parang connected eh. Parang same look, same feel kami. Actually, yes. So, sabi ko, parang yung transition, parang sobrang sabi ko, madali. Hindi ako yung magbabago talaga ng sarili kong style or parang babaguhin ko yung sarili ko just for joining the new team, parang ganun, di ba? So sabi ko naging madali yung process. Tsaka hindi lang naman ikaw yung gumawa nun, like si Dino and Aaron, di ba? Sa Metro, di ba? So ako kung may opportunity na gano'n na wala akong gagawin, game ako eh. Wala na nag-offer eh. Di ba? Parang, Sir Jason, baka gusto mo ako open. Pwede. Parang, Di ba? Parang nga lang din yan eh. Parang, trinit ko lang siya as parang, mo sila? Account manager. Yes. Parang ikaw pa rin naman yun eh. Parang like sa wedding, it's always been my style pa rin naman yung lalabas eh. Pero syempre may add-ons lang. Like syempre yung vision ni Pat, kailangan mo rin sundin. Kasi yun yung vision ng buong team eh. Yes. So kailangan mo somehow sundin. Pero ikaw pa rin naman talaga magde-direct. Vision mo pa rin masusunod. So yung creative freedom mo, yung happiness mo, nandun pa rin naman. So kaya wala talaga nagbago. Of course, syempre mas malumit lang yung income. Hindi naman tayo parang to be honest. Siyempre, may cut yung company eh. Ganun naman talaga eh. Pero tsaka konting-konti lang yun eh. Yung magiging cut doon eh. Kasi imbis na ikaw yung magpapa-album at magbabayad sa layout art. Yung stress. Yung stress diba? ng backlog. Ganon din naman eh. Magbabayad ka sa album. Magbabayad ka sa artist. Di ba? Magbabayad sa ibang photographer. Magbabayad ka rin sa shoot. Di ba? At least yun. Kunin mo lang talaga yung pinaka-neto mo. Eto na yun Tama. Di ba? Yun lang yun eh. Kaya yun nga. Boss Jason. Lagi. Okay. Hindi, pero totoo naman kasi parang nakita ko rin yung So, sa akin parang wala namang maling nangyari doon. Parang win-win situation yung nangyari. Win kay Patty, win sa'yo, di ba? Ayun. So, when you look at yung big corporations din kahit saan bansa, it's a collaboration din ng lahat eh. Parang may partnership ni ganito, partnership ni ganito. Parang nag-work yun eh. Ganun talaga ngayon eh. Hindi lang parang pwedeng ikaw lang eh.
Parang kailangan collaborate with everyone. Parang ganyan. Yun. Tapos yun, parang paano mo inaano yung mga fallback mo as a photographer? Nung parang syempre nangyari sa iyo na parang napunta kay Pat D, syempre nabawasan na. Pero may mga fallback pa rin yan eh. 'Di ba? Parang syempre gusto mo pa rin mag-strive doon sa sarili mo na kahit na kay Pat D ako, gusto ko pa rin umangat yung pangalan ko doon. Oo nga. Diba? Somehow may gano'n naman. So, wala. Parang just do your thing. Parang ano lang naman eh. Parang makikita naman ng client yan. If you do good work, parang lalabas at lalabas pa rin yung ikaw eh. Di ba? Parang kahit na nasa Team Pat D kapag if you do good work, if you do parang makipag-usap sa tao ng tama, mga ganun, lalabas at lalabas pa rin na parang, uy, parang si Nelwyn pa rin naman yung binook natin. Parang gano'n. Yes. Same thing lang yun. Same thing lang. Nasa company ka lang na iba. Parang gano'n. Which is solid naman yung company kasi yun nga eh, parang solid naman yung parang business ng side ng Team Pat D. Yung back-ends noon, lahat parang parang maganda yung flow noon. Kaya sobrang okay. Sobrang okay yun. Totoo naman. Actually, kung si Lito si nag-oversight, tatanggapin mo ba? Yun nga, depende. Kasi with the style. Kasi di ba yung style ni Lito is parang lighting na mga parang ano siya eh. Ano ba tawag dun sa ganun? Mga flash. Classic. Mga classic, gano'n. So, baka hindi work eh. So, depende nga eh. Kaya, kung mamimili ka rin lang sa samahan, dun na sa same di ba, approach and style. Oo nga, no? Mahirap eh. Kasi hindi mo mapipilit yung sarili mo mag-strobist. Diba, hindi ka naman talaga strobist. Parang gano'n. Light and bright ka eh. Oo, parang gano'n. Kasi, tama ka eh. Parang, yun nga eh. Parang kung, sige, si Lito, si Kat, si Lito, ganyan. Pero, hindi tayo magkapares ng trabaho ng vision dun sa work, sa look, sa feel, lahat. So, hindi rin mag-work. Hindi hindi mag-work. Tama. Yun. Pero, yun nga, cut muna kita, boss. Sige, go. Magpapasalamat lang tayo sa sponsors natin. May commercial tayo. May commercial tayo. Yun. Guys, yun. Maraming salamat sa mga nanonood. Andito si Erica, si Kambal, tsaka si Boss Nelwyn. Nandito thank you lang sa Aperture Philippines sa pagsuporta at sa pagpapairam ng ilaw. And like and subscribe lang po sa YouTube channel at sa Facebook namin. Meron din po kaming TikTok and Instagram. Paki-like lang po, malaking bagay po sa amin 'yan. At meron din subscription yung Cineworks. Cineworks yung monochrome, no. At 55 pesos lang 'yan monthly. So may makukuha kang lots and meron kang mga tutorial na makikita doon. And yun, tapos yun din yung support nyo dun sa monochrome. Yun, maraming salamat po. Ngayon pa lang, nagte-thank you na ako. And balik tayo kay Boss Nel. Ayan. Marv, mas lalakas yung TikTok mo pag sasayaw ka daw. Ayun nga eh. Ayan. Teka, may nag-chat. Ayun. Mama ko, nag-chat. Naghirap kasi ako ng dispenser kasi bukas yung water dispenser kasi bukas meron akong event dito ng Aperture Surrey, Holy Land tsaka ng Lumix. So di ba dito mismo sa bahay. Nice. Nag-invite lang kami siguro ng mga 30 person. Ayan, na videographer. Para lang, ipagpe-present lang sila. Ayos. Yan. Pero yun, kung alam niyo yung bahay ko, pumunta kayo. Ang ganda nung pala dito. Ngayon, the first time ko nakapunta, sobrang ganda. Thank you. Ayun, yun nga yung place. Para sabi ko, parang nagtatrabaho ka ba? Dito ka na lang, di ba? Ganda ng view. Ayan. Boss Nel, cambio lang ang konti. Kwento mo naman sa amin kung sino yung batang Nelwyn Uy. Wala, makulit. Palaaway. Okay lang. Wala, parang, di ko naman din akalain na mapapasok ako sa creatives na field. Kasi nung bata ako, hindi nga ako marunong mag-drawing or something. Parang wala talaga eh. Parang nag-start lang tong parang hilig ko into art nung parang nagtatrabaho na ako nung first job ko kasi yun nga yung first job ko, although IT company yon, parang dun kasi nagmi-meeting after yung may-ari kasi ng company namin, member ng Camera Club of the Philippines. So yan, the late Edgar Sarte. Yun, dun nagmi-meeting yung Camera Club of the Philippines sa office namin after. So after ko mag-work,
pagbaba ko, no, nakikita ko yung mga display ng pictures yan. Siyempre, parang may photo contest ata or something monthly yun eh. So, parang ano lang, parang, wow, galing ng shot okay parang ganyan-ganyan. So, parang, sabi ko, parang, pag-ipunan kong bumili ng camera, kahit yung ano lang, parang film pa nga nun eh, parang, pero ano naman parang So, SLR na ano. Nag-film camera ka pa? Nag-film pa, kasi 2004 ako nag-start ng ano eh, na pumasok talaga sa industry. Bagong-bago lang yung SLR. So kumbaga parang pa-transition pa lang nun from film to digital. So yun yung time na ang mahal-mahal pa nung digital camera, grabe. Parang Tapos yung pixel. Yung pixel mo liit. Liit, parang 6 megapixel lang ata. Or 4. Parang 100 plus thousand na yung camera. Anyway, dun ako nainganyo. Like, kasi nakikita ko yung mga works nila dun naka-display sa office namin sa baba. Wow, ang galing ito. Parang gusto ko mag-shoot ng ganyan. So, nag-start lang ako ganun, hobby. Tapos, one time, kasali kasi, ewan ko kung naabutan mo ba yung PH photo na, ano pa yun yung Yahoo Groups. Hindi na, boss. Parang wala na atang ganun. Parang Yahoo Groups, parang mailing list lang yan eh. So, yun, parang may thread doon. Tapos, ang moderator nun that time, si John Mateos Ong. Si Jong, Imagination. So, siya yung pinakaunang mentor ko sa wedding kasi. So, nag-post siya kasi for sale yung Canon 10D. 10D niya. Binibenta niya yun ng 90,000 pesos. 90,000. Nung time niya, so, 2004, ang mahal na nun. Sobra. Parang, sabi ko, saan nakukuha ang pera? So, parang inutang ko pa yun sa, kung kanino, sa parents ko ata o sa auntie ko. So, ikaw yung bumili ng camera ni Sir Jong? Bumili ng camera ni Jong. May condition. Sabi ko, Sir Jong, ang mahal ng camera. Bibiling ko lang to. Pero may isang condition. Isama mo ako sa mga wedding shoots. No? Parang assistant. So, yun. Sama-sama niya sa mga wedding. Mga late 2004. 2004. Wala pang imagination na parang yung siya ba mismo, si John Mateos Ong, tapos backup niya si Jill Lejano. Si Jill. Ni Madge before. Ayun, parang nila ako, parang PA lang muna, assistant, at parang to learn. Tapos doon na nagsimula lahat. Tapos nag-start talaga ako ng professional work with magazine muna. Kasi parang hindi pa naman talaga ako parang sanay sa wedding eh. So more on parang trinay ko muna mag-magazine. So, nag-shoot ako sa Yes Magazine, tsaka sa Uno Magazine. Pero more on events nila yon. Parang doon ako nag-practice talaga. So, parang marami silang events kasi na parang gabi. Like, parang mga parties. So, doon ako na-practice mag-shoot ng mga party pics. Kasi kailangan din sa wedding eh. Di ba? Parang yun eh. Parang yun yung naging mo eh. Parang doon ka natuto talaga. Doon paano mag-shoot ng mga party pics. Party. Mga party. Uso na ba dati yung flash tapos yung parang ginaganon yung camera para anong tawag doon? Sa exposure na yun? Long exposure. Uso na dati yun. Pero syempre pag with magazine na mga celebrity Yes Magazine, kailangan direct. Kailangan malinis. Hindi ba pwedeng art shot. Sa wedding lang natin nagagawa yan eh. So, yan. Doon ako natuto like mag-expose ng tama with flash photography kasi laging gabi nga yung event eh. So, yun. After noon, parang binigyan na ako ni Jong ng mga gigs. So, sige. Medyo natututo ka na. Parang pwede ka na mag-third shoot sa akin. Ganyan. So, wedding na to. Wedding na to. Puro weddings na. So, nagustuhan ko yung weddings kasi parang unang-una parang mas real eh. Di ba? Parang yung mga tao parang mas masaya. Parang in love. Parang happy moments. Parang ganun. Party. Parang saya eh. So, nung una, pag bata-bata ka, gusto mo yun. Siyempre, parang di ba? Gusto mong makalabas ng bahay. Parang libre yung party. Libre yung inom. Libre yung di ba? Yung sa event. So, yun, doon ako nag-start. Tapos later on... May bayad ka na wala pa? May bayad pero maliit lang siguro. 2,000 pesos. 2,000 pesos. Tapos sa'yo yung camera, nag-invest ka ng 90,000 doon sa camera. More or less, ganun lang. Plus pero lens. nung una, yung mga first few months, wala libre talaga. Parang ang tawag doon, VA. Volunteer Assistant. Parang ganun lang. So yun yung term namin doon sa sa PH Photo. Parang, are you free to VA? Parang ganyan. So, nag-VA din ako kila Lila Ma. Sabi ko, kilala mo. Si Lee. Yes, kilala ko si Lee. Old school na mga OGs. Mga OGs. Kila Jacinto T. Yan. Kay Joe Avila. Nag-VA din ako. For more si Joe, more on corporate shooting. So, yun. Advertising. Doon ako natuto mag-lighting. Parang how to handle parang corporate clients. Natutunan ko paano makipag-usap. Parang gano'n. So, bukod kay Sir Jong, meron ka pa ibang mga nilalabasan na iba? Oo, hindi lang, kasi hindi naman ako full-time kay Jong. Parang hindi naman niya ako full-time. Parang freelance lang, parang gano'n. So, parang nakakalabas din ako sa iba. Para lang to get iba-ibang style, iba-ibang ideas, shooting, gano'n. Paano mo nasabi sa sarili mo na, teka, wedding yung gusto ko, dito na ako mag-stick?
Wala. Kasi yun talaga parang doon ako na in love. Parang una-una, pag nakikita ko yung sa mga package, parang mas mabilis ata yung mas income dito. Parang, Pera. diba, kasi sa corporate, ang bagal magbayad. Ang Yes. tagal. Nakikita ko sila, parang nagbibill sila, parang after a month pa. Parang sabi ko, weddings, parang di ka pa nga nag-shoot. Parang may down payment na. So, at least mas makakaano ka eh. Hindi, pati yung time na yon parang yun yung transition ng photo only and video only. Oo, tama. So nakakapag-presyo tayo ng maayos. Yes. Unlike, di ba, karamihan yan, photo video yan eh. Di ba, sino-sino ba yun? Ariela Bilosa. Yung mga studios. Di ba, studios yan eh. Wala nung photo and video. Di ba? Actually, si Jong ba, photo and video ba siya? Photo lang Photo siya. and video siya. Photo and video Pero siya. Pero mas sumikat una yung photo niya kasi. Tapos parang upgrade na lang siya or transition to video din. Parang additional service. Pero photo lang talaga siya. Kumbaga, yung time na yun, nakikita na ng mga tao na etong mga photographer and videographer na to, doing art, not business. Art, diba? not business. So, kaya, pwede tayo, ganito yung presyo ko. Tama. Diba? You can demand na. Times 2. Magkano yung gagasin mo? Times 2. Sila Jason, di ba? Parang siya gusto ng video lang eh. So, okay. So, yun, paano mo, nagsisimula ka ng photography, na kay Sir Jong ka, tapos, na-inlove ka sa wedding, paano mo sinabi sa sarili ko, kaya ko na, magtatayo na ako ng Nelwin Uy Photography? Ayun, parang mafe-feel mo naman yun eh, na parang nagiging comfortable ka na dun sa business, parang alam mo ni ins and outs, tapos parang, di ba, along the way, habang nung nakijong ako, parang nakikilala mo na rin kasi yung mga fellow suppliers. So, nare-refer ka na rin minsan. So, kilala mo na si ganito, kilala mo na si ganyan. So, somehow doon ako nagkaroon ng lakas na loob na parang, okay, parang kaya ko na to Parang yun lang. Siyempre at first mahirap, di ba? Parang maraming pakikisama and everything. Pero yun, nag-start naman ako to market myself sa weddings at work eh. Parang yun naman. Parang una muna dun sa nila, di ba? Group chat. Parang group chat yun eh. So parang may ginawan ako isang wedding, nagustuhan, parang i-refer ka. Di ba? Ganun lang naman yan. Parang di siya group chat, parang siyang forum. Parang forum. Yun nga, parang mailing list din eh. Parang ganun nga eh. Mailing list din, di ba? Gano'n nagsimula yung Huawei hanggang sa napunta sa Facebook. Diba? Tama. Yung Facebook nga, hindi ko na naabutan yung Huawei kasi parang late na yun eh. So, nandun pa lang ako sa mailing list. Parang gano'n. So, tas yun, nag-join na ng bridal fairs. Ano yung first bridal fair mo? Hindi ko nga maalala, pero parang yung Mega Mall. Ano ba yung name ng bridal fair? Wedding Library. Yun. Yun yung una ko sinalihan. Yun. Kamusta yung booking mo nun? Hindi. Yung first medyo hindi ganun kasi bago ka pa lang, di ba? Tapos may mga major players na. Sila Ariel, di ba? Sila Smart Shot. Parang malalaki. Photo, video pa rin. Tapos, syempre dati, somehow, pricing pa rin naman yung, di ba? Yung basis ng pag-book sa'yo. Kailangan parang package talaga siya. So, same thing na naman nangyayari ngayon. Ganun din naman. Pero, that time kasi parang hindi pa nga na-introduce talaga na parang, photography ka lang, parang ganun. Parang ayaw pa. Hindi pa sila talaga aware na may ganun na ganun na yung magiging trend. So, at first mahirap, parang kailangan papakitaan mo talaga na bakit ka naiiba, di ba? Like, kung kaysa dun sa photo video company, yung what makes you different from them, parang ganun. Yan, syempre, sasabihin mo, mas nakikita na, mas personalized, di ba? Ikaw mismo, parang ganun. Hindi lang yung tao pinapadala, kung sino-sino. So, nag-bridal fair ka, ibig sabihin, meron ka ng sarili mong wedding. So, paano mo nakuha yung first wedding mo? Hindi, through referral nga. Kasi nga, kakasama ko kay Jong. Tapos parang, pag minsan nagre-refer din si Jong Kunyari, book na siya. Yung hindi niya na kayang tanggapin. Hindi niya kayang tanggapin. Mga small weddings lang, papasa niya sa akin. Tapos yung mga coordinator na kilala ko along the way, nagpasa-pasa na ng few. So, yun, doon lang start. So, hanggat nakabuo ng somehow portfolio. Tapos yun yung present ko ng bridal fair. Yun. May mga na-book din naman. Hindi naman ganun kadami. Pero may na-book. Pero kasi hindi pa aware yung tao na, ito na yung trend, ito na yung mangyayari talaga sa future. Yun. Tapos, di ba, parang sabi ko, parang okay to Parang nung lumabas si Jason, sabi ko, shit, hindi na ako tauhan ng photographer. Kasi lagi yung videographer, parang tauhan lang ng photographer yan eh. Di ba? Parang susunod lang sa flow. Susunod lang sa flow. So, lumabas si Jason Magbana, sabi ko, shit, na. Meron na tayong So, ginalingan na naman ng ginalingan ng mga videographer. At the same time, yung ganun din yung photographer, di ba? Kasi sarili mong pangalan na lang yan eh. Di ba? Pangalan mo yung binebenta mo doon, tapos photo ka lang, tapos may presyo ka. Kasi totoo naman eh, yung photo only, mas mahal or pareha siya ng presyo ng photo video. Photo video. Diba? Kasi nga, binibenta mo is art. Nung time na yun, parang 50K ata, 60, photo video na. Tapos ikaw, photo, 50. 50, di ba? Mura pa yun. Mura diba?
Pero yung time na yun, mahal na yun 2004, 2050K, medyo pricey na yun. Pricey na yun. Photo video presyo na yun. Nice. Ayun. So, doon ka nagsimula sa bridal fair. So, ano yung key? Ano yung key na ginawa mo para makapasok ka sa circle ng mga wedding people? Hindi, yun lang. Parang every time na may wedding ka, syempre you have to communicate with the other suppliers, di ba? Parang chika dito, chika sa ganyan. Pero at the same time, kailangan di lang puro chika. Kailangan may mapakita ka rin na good work. Yan, kailangan mo rin talaga maghasa kumbaga ng skills mo every time, parang practice or research yung mga latest technology, latest trends, parang abroad. So ginagawa ko niyan before. Lagi ako ma-attend ng PPI sa US and PPP sa Philippines. Member ka rin ng PPI? Hindi, yung PPP sa Philippines. Pero yung PPI kasi abroad, di ba? So yearly yan, may expo yan sa Las Vegas. So yearly talaga, umaattend ako yan parang just to check out on yung mga latest albums, latest software, latest gadgets, kung ano-ano. Nandun kasi lahat. Nandun yung biggest expo in the world. Tapos yun, parang may mga talks din doon, may inspire ka. Like, mga mapapakinggan mo yung mga idol mo talaga from abroad. Parang gano'n. Sino yung pinaka-idol mo rin sa WPPI na nakita mo? Na hindi mo makakalimutan. Time na yun. Nandiyan sila. Si Joe Bisink, syempre, the legendary. Parang gano'n. Nagtatalk pa siya nun Tapos may time din na umattend ako, sumikat sila Jess The Rocks. Di ba? Medyo artsy na may mga, parang kung ano-anong ginagawa niya may mga textures. So, ganyan. Tapos, may point din na parang si Jose Villa naman, di ba? Si Jose Villa. Ito hanggang ngayon, Jose light Villa. and naman. Parang film look. Film kasi naman talaga siya, pero parang film, di ba? Parang airy, parang light, bright, ganyan. Okay guys, comment nyo sa akin kung sino nakakilala na kung doon kay Josh The Rocks. Grabe yun. Joe Bisink na lang. Diyos ko Lord, mas ano pa yan. Mas ano pa yan. Yun yung mga photographer na yun. Palumaan tayo ng photographer. Comment nyo lang dyan. Kasi ang inabot ko na talaga, BTS na inabot ko Di pa photographer. Di pa photographer yun. Boy band pa. Yan. Kilig, Parang sabi ko, syempre, lahat naman tayo nag-start sa humble beginnings. Hindi naman hindi naman yung pagpasok mo dyan, kahit sino naman tao, hindi naman yung kagad Nelwin Uy na kagad, di ba? Hindi naman kagad Cineworks na So, dumaan din tayo dun sa mga bagay na ganun. Kasi minsan yung iba, nakikita na lang is yung kung nasan ka ngayon. So, hindi na nila yan. So, minsan kasi, pag yung mga ibang photographer, nasasabi nila na parang, tayo na, hindi ako si ganito So, nawawalan na sila ng pag-asa. Hindi mo nila alam na dumaan din tayo sa ganung, hirap. Sa hirap. Parang more on hirap nga bago yung, di ba? So, kwento mo sa amin, Boss Nel, ano ba ang style ng Nelwin Uy? Well, parang relax lang talaga Parang relax. Parang somehow classic. Then, parang light lang, very light. Tas somehow traditional, pero may konting twist. Parang nag-a-adapt to changes of time. So, nung time na mag-strobe ka rin. So, more on adaptation lang talaga. Parang more on yun yung parang parang yung strength ko. Parang kaya ko mag-adapt. Like ngayon, nauso na naman yung mga parang film look. So, nag-film ako dati, so kaya ko pa rin i-adapt. Parang ganon. Kasi dinaanan mo yan. Dinaanan mo lahat. So, parang yun lang. Kailangan mo lang mag-adapt kung ano yung latest trend. Gayahin. Pwede man yung term, di ba? Gayahin mo lang. Tapos, improve mo lang to your own styling. Yes. So, yun lang yun. Yun yung key. Yun yung key to for longevity. Longevity. Kasi yun nga, parang mag-i-stick ka dyan. Kung di naman trend, wala. Hindi na yun Kumbaga dapat marunong ka sumabay. Yan lang yung lagi sinasabi sa akin ni Pat. Parang ganun din si Pat, galing. Yan, parang kailangan mo lang sumabay sa new trends. Kasi, totoo naman nagbabago yung mga kliyente natin. Nag-iiba ng taste yan. Tayo, tumatanda. Sila, lahat ng kliyente natin bata Oo. Di ba? So, kung hindi natin Tito na nga tawag sa atin minsan. Tito, hindi. Ako naman parang hindi pa naman kuya ako natawag na, kuya pa lang. Di pa ako natawag ng tito. Yung mga kliyente natin, di ba? Lahat ng trend niyan, makikita nila yan. Kasi bata yan. Tayo, ayaw natin gawin yun. Kasi eto tayo. Pero kasi, ang ano ko doon, ang gusto kong mangyari doon, kung sa amin susundan ko yung trip nyo, pero ibabaliin ko pa rin doon sa trip ko eventually. Diba? At least napagbigyan kita. Yun. Tsaka po, hindi ka nawala sa trend. Diba? Tama. Hindi ka laos. Diba? Parang ganon. Nagawa mo pa rin yung Yes. Yung vision mo, yung style mo. Yung first
kilala ka dati, Boss Nel, sa, sa travel. Oo. Hanggang ngayon, dami kong travel ngayon. Ipa-plug ko nga ngayon. Pwede mo i-plug yan. Pero kilala ka sa travel dati. Ikaw yung kilala kong photographer na lagi umaalis ng bansa. Ikaw lang yun. Parang every month to eh. Oo, parang may one time nga, di ba, na-hold na ako sa immigration dahil like in a 7-month period, 6 times ako bumalik ng US. So parang yun yung story nun eh. Parang na-hold na ako sa immigration. Ba't ako balik ng balik? Parang every month. May time na ganun. So kwento mo, ano yung unang lipad mo? Siyempre, pinagkatiwalaan ka ng kliyente. Kwento mo yung unang experience mo as a photographer sa ibang bansa. O nga parang di ko maalala kung ang first ko ba is Singapore o Hong Kong. Pero siyempre malapit lang. Pero alam ko Singapore yung first destination shoot ko kasi parang yun yung mas accessible So, yun. Siyempre marami kang parang puro research kayo noon before. Saan ba yung mga spots, ganyan. So, unahin mo siyempre yung mga parang talagang tourist spot kasi di ba yun yung gusto makita ng tao Tapos wala pang gumagawa noon. So, parang ma-highlight lang talaga yung mga parang tourist spots. Pero ngayon, syempre, no-no na yun, di ba? Parang baduy na. Parang doon ka mag-shoot sa yung mga Merlion, di ba? Parang syempre, hanap ka ng bagong place. So, dati, okay lang yun kasi first, wala pa nakakita sa Pinas Parang first time mo doon. So, parang highlight mo talaga yung mga ganon. So, experience ko lang noon. Syempre, kakaba ka, kailangan mapapakita mo talaga yung ganda ng place, di ba? Parang, so, habang nandun ka, parang isip ka ng isip, ano ba pwede kong magawa? Ano ba pwede kong gawin para mapaganda to? So, yun lang naman yung dilemma ko. Yung kung doon ako kinakabahan kung paano pagandahin yung place na hindi pa nakikita ng iba kasi syempre marami na rin nag-shoot doon. Parang ganon. Pero pag umaalis ka ba, mag-isa ka lang or may kasama kang photographer? Depende sa budget. Kasi yung budget pa rin ng client pa rin naman dun mag-work around, di ba? So, kung kaya nila pa rin, isa lang. So, ako lang talaga. Pero kaya ko naman talaga mag-shoot mag-isa. Nakapag-shoot na rin ako wedding mag-isa So, sa abroad. Pero kaya naman kasi mas small wedding Tapos wala namang mga on-site. So, kaya naman. Aalis ka ng bansa, backpack lang ang dala mo. Ano yung hindi mawala sa backpack mo? Like for work to o hindi? Work. Siyempre camera, di ba? Camera plus lens. Anong lens yung selection set mo? Siguro, okay. Mabubuhay ako sa 50mm lang. 50mm? Sa full frame? Sa full frame. Kasi parang yun parang, actually parang 80% of the time yun yung gamit ko Kaya. Yun nga lang, syempre, weddings, kailangan mo pa rin pang group shot, so lalayo ka na lang. So, yun. Pero 50mm and one camera. Buhay ka na nun. Pag nag-shoot ka ba, full open or? Depende. Siyempre, pag group photo, magtataas ka. Pag portraits, full open talaga. Full open talaga. Nice. So, 50mm ang 50mm go-to mo. talaga, go-to. Hindi kayong iba kasi, yung iba, 2470, 7200. Oo, pero parang portrait kasi, yun yung mas, di ba? Mas priority ko yung portraits Kaya mas kailangan ko ng bokeh. Nice. Same as video. Sa amin naman, 50 din yung gamit na gamit. Pero, ngayon medyo tumatanda na kami. Ayaw na namin ng pabalit-balit. Medyo 2470 na. 2470, 7200. Pagka magpo-portrait lang, yung post-snap, tsaka kami gagamit ng 50. Actually, napansin ko nga rin. Kasi dati, although may mas marami kasi akong assistant dati, mas gamitin ko yung trio lang na prime lens. Yung 50, 35, tsaka 85. So ngayon, yung 85 at saka yung 35, bihira ko nagamitin. Nag-2470 na rin ako. Di ba? Pero 50 nandun pa rin. So medyo yun nga, tumatanders na konti. Pagka yung post snap or beauty shot ng bride, 50, yun mo lang magagamit yung 50. Kasi dati, tumatapos yun ako ng wedding na 50 lang Di ba? Kaya ko yan. Tatakbo ko dito, tatakbo ko dun. Kung kailangan close up. Ngayon po siya. Lalo na kung may backup ka naman, di ba? Siya yung gumawa nung mga, ikaw 50 ka lang talaga. 50 ka lang talaga. Nice. Yun. Guys, kung may question kaya, i-open na natin yung Q&A natin kay Boss Nelwin. Yan. I-ano lang natin din yung promote ulit tayo sa Aperture Philippines, tapos pa-follow lang nung page. And then guys, pa-comment lang kung sino yung pinakamatandang photographer na kilala nyo sa industriya. I-comment nyo lang dyan. Ayan, si Josh Jerox. Parang ampul ako dun sa video Apula ba? Hindi, parang... Hindi, sakto lang. Rosy chicks. Rosy chicks na. Ayan. Sino siya shoutout ko dito? Shoutout muna. Shoutout muna tayo. Sino ba? Ayan. Sino?
Si Brian, shoutout mo na si Ay, Brian. basta lahat na nagpapa-shoutout, Sa lahat na shoutout. Hindi ko mabasa na eh. Tumatanda Ang na. dami, oo nga. Ako nga, putya, sino ba to? hindi ko na mabasa yung mga text eh. Ayan. Tapos guys, pwede rin kayo magpadala ng stars ha. Hindi masama magpadala ng stars. Pagkakapera ba yung stars na yun? Ay, pambili natin ng ano yan, ng alak, tsaka ng Okay, ano, okay. yan, yung stars. Yan, shoutout. Yan, si Sige, question lang. Frances, Parang- yan. Ano, yung May anak mo, question yung shoutout anak ko? daw. Shoutout daw, shoutout. Akala ko, tinatanong ko ano oras ako uwi. Yan, si GJ, yan, nanonood. Yan, shoutout daw kay, kay Christian Longay. Sino pa ba? Roniel, okay. Yes, si Dalawang Roniel. Roniel lang kilala ko. Sinong Roniel Alvis o Roniel C? Oh, Both yan, both. Roniel, shoutout natin mo yun dala. mga nagsushoot sa akin, mga magagaling, mga bata. Boss Nel, tanong ko, sino-sino ba yung, kasi ang tagal mo sa industry di ba? Ang dami nang dumaan sa'yo na photographer. Paano ko ba humandle ng apprentice mo? Kasi ang dami nag-mentor sa'yo like si Bryce, yan. Oh, actually, hindi ako magaling magturo ng technical eh. More on yung by experience na lang and what they see, how I do it on the actual day. So minsan, may mga apprentice ako na sobrang technical, may mga tinatanong pang mga kung ano-ano sa camera. Parang sabi ko, Google mo na lang siguro yan. Parang gano'n. Hindi ko masasagot. So sabi ko, matutunan mo lang kasi sa akin, parang on the day, how I handle clients, how I talk to clients, parang ganon, how I make them post, yung mga ganon. So, yun yung mga basic na kailangan mo matutunan sa wedding naman. Hindi naman kailangan yung more on yung gamit ng camera kasi tool lang yun eh. Iba pa rin yung talagang parang paano mo mapapalabas yung magandang image is through communication with clients kasi anin mo nga yung, di ba, yung mga magandang camera. Kung hindi ka naman marunong makipag-usap, di ba, like, paano mo ipapadirect yung client, di ba? So, yun yung lagi ko sinasabi sa kanila, parang to talk to clients, parang kilalanin nyo, parang kuhanin yung kilite, parang gano'n. So, yun yung, siguro feeling ko, parang yun yung natutunan nila, parang, and how to be, parang yung easy to work with on the wedding day. Hindi naman kasi ako mareklamong tao, ewan ko, nakasama na ako sa wedding, kahit na anong bigay sa aking ulam, or pagkain, parang hindi ako gano'n eh, parang, di ba, parang, yun lang, parang, sa wedding kasi kailangan mo talaga ng lots of patience, 'di ba? Parang dami kasing supplier din na minsan di effective, 'di ba, sa work nila on the day. So, kailangan patient ka lang na parang to understand na hindi mo i-stressin sarili mo na parang grabe, parang yun pa poproblemahin mo, 'di ba? Parang may shoot ka. So, yun lang, parang siguro yun yung pinaka nila sa akin, parang easy to work with. Parang ganun lang on the wedding. Nice. Working to other suppliers. So yun, easier to work with ka. Pero paano ka dun sa mga tao mo? Paano mo sila hinahandle pag may shoot? Nagagalit ka ba pag may mali? Ay, nagagalit din ako like sa mga PA kasi pag lalo mabagal kasi syempre time 'di ba, constraint tayo. So, 'yun, doon lang ako nagagalit. Pero sa shooting wise, bihira lang ako magalit unless may hindi siya nakunan na importante. Pero yung binibigyan ko naman sila ng creative freedom nila how to parang kung ano nilang gustong style dun sa shoot na 'yun. Pero make sure lang to get yung talagang importante na like sa group shot, 'di ba? Dapat siguraduhin mong nasa sentro man lang sila or yung aperture mo, mag-group shot ka, hindi ka naka 1.2, di ba? Parang di-blurred lahat ng mga ibang kasama nun. So, yung basics lang, yun lang mini-make sure ko na makunan nila yung parang mga kailangan kunan sa wedding na mga important. The rest, pwede na silang to do whatever they want na creative. So, pinapabayaan mo rin sila minsan na maglaro? Oo, maglaro. Yes. Kasi normally naman, when I book yung mga photographer, meron talaga ako isang main. Like si Joel, diba? Yes, si Joel. Shout out kay Joel Francisco. Joel Tagal kong kasama sa wedding. Siya talaga lang yung gumagawa ng mga like group shot, yung mga kung ano-anong mga hindi ko ginagawa. Mga pero hanggang ngayon, shoot pa si Joel? Busy na rin eh. Sa may motor, siya, shop. So, busy na rin. So, iba na. So, sa shoot, ano lang yung ginagawa mo? Kung yung backup photographer mo ay ginagawa na yung traditional shot. Traditional shots. So, ikaw yung gumagawa ng mga ipopost, tsaka slideshow. Mga candids, pag nagde-direct sa posing. Ganon, and more creative. Tumatakbo ka ba sa groom? Hindi na. Bright ka lang talaga. May naka-assign lang talaga to the groom. Kwento mo naman, Boss Nel, kung paano yung workflow mo sa wedding day. From preps to ceremony to reception. Okay, magkaiba kasi ngayon. Nakikita ko kasi, Boss Nel, ikaw yung nag-SD din eh. Oo, nung dati. Nung sa akin pa. Yun, kwento mo yung sa'yo na nung nag-SD ka pa. Ako lahat. Like,
from start. So, syempre, yung stress nun on the day, di ba? Ako na nga nag-shoot, ako pa may mag-edit. Pero, yun nga, parang may God-given talent din ako na parang kasi, binigyan niya ako mabilis mag-edit na skill. So, natatapos ko naman siya on time kahit na ako pa yung nag-edit. So, right now, with Team Patty, may editor ako. So, social na. Medyo may tao na naka-assign for that. So, kaya mas nag-less stress. Pero minsan, na-stress din kasi pag hindi niya natatapos on time, di ba? Parang nirarush na nung parang, huy, matatapos ba natin yan? Parang ikunin mo yung stress. Parang gusto mo na kunin yung computer. Parang ako na nga. Ako na nga. Kaya-kaya ko yan. Parang ganon. So, yun yung nagiging problem ko lang lately, yung sa ganon. Kasi parang, iba rin kasi kapag ikaw yung nag-i-edit Kasi alam mo na yung kukuha ng mga pictures, yung parang alam mo na yung isasama. Unlike dun sa editor ngayon, hindi naman kasi siya photographer. So parang minsan, dun tumatagal Parang ang tagal niya mamili ng parang dapat sama. So, kasi dalawa yung inisip niya yung papasa sa'yo, tsaka yung papasa sa kliyente. Di ba? Tama. So, medyo nalilito. Kasi actually, ganun din Pag may editor din ako, ganun din yung mindset nila okay ba to kay Sir Marby? Okay ba to sa kliyente? Unlike yung ikaw mismo, okay sa akin to, ako yung masusunod, tapos to. Tama. Diba? Ganun lang. So, may question si Ian Perez. Top 3 advice mo bibigay nyo sa mga shooter na naiba na ng genre pero gustong bumalik sa wedding? Parang there's always time hanggang di ba? Hanggang may buhay. Pwede naman nang gawing side hustle yan parang doon mo lang express yung, kunyari may work kang iba, doon mo express yung creative di ba? Parang weekends, shoot ka naman ng weddings or shoot ka ng kung ano man. Para ma-express mo lang, di ba? Kung gusto nyong bumalik, para sa akin ito naman, pag gusto mong bumalik sa industriya, tapos, feeling ko mag-apprentice ka ulit Di ba? Pero depende sa balik Parang sinasabi mo bang balik na as full-time or balik na parang gusto lang mag-shoot na mag-racket? Parang feeling ko full-time. Nako, wala. Kailangan mo talaga focus yon. For full-time. Kasi pag kung ira-racket-racket mo lang siya, okay lang yon. May iba kang work. Pero kung full-time, kailangan mo talaga yun lang. Kasi mahirap talaga. Maraming element na sa wedding, di lang naman yung shooting Yung backlogs mo pa. And yung marketing nun. Yung bridal fairs. Marami yan. Madami. Hindi lang yung kala nyo nakikita nyo parang shoot day lang. Maraming behind that. Bago mo mabook yung from booking client, actual wedding day, and yung delivery ng output. Di ba? Parang dami pa yan. Minsan nga, na-deliver mo na, may problema pa. Di ba? Parang may sira yung album or may mali. Problem na naman. So maraming factors. Yes, Pero yun nga, kung gusto mo bumalik, kailangan mong no-network ulit Yes. Di ba? Kailangan mong no-network ulit. Kailangan mong makiklose ulit yung mga sa wedding industry, di ba? So, yun nga. The who's who in the wedding. Para sa akin, parang balik ka sa freelance. Tama. Di ba? Balik ka muna freelance. Kung gusto mo talaga magdire-diretso dyan, balik ka freelance. Tapos, apprentice ka. Tama. Mo ulit yung name mo. Establish mo lang ulit. Tama. Mabilis na yun. Di ba? Yun. Ito, meron pa si, Matt Lim. Ay, dito, si Paolo Jurado. Yan. Friend ko yan from New Jersey. Hi, Pao. Sino yung photographer na gumaya sa logo nyo dati? Na bad trip kayo? Sino ko na maalala yun. Parang, actually, I don't hold grudges naman lang kung ano man nangyari before. Bahala na sila sa buhay na. Basta, kung may gumaya man sa'yo, actually, at first, syempre mainis ka, di ba? Pero minsan parang in the long run, isipin mo parang, may gumaya sa akin, sikat na pala ako. Di ba? Parang ano mo na lang, in a positive way. Na parang, okay, may gumagaya sa akin, yes. Minsan ikaw na lang mag-a-adjust Parang may gumagaya sa akin, adjust ako ng trabaho, adjust ako ng logo. Pero parang sarap din sa feeling kasi parang, nakikita nila ako. Tama okay na. lang yan. Ayan. Ay, issue pala to. Ba't ko tinanong? Ayan. Oy. Si Joel, nandito rin. Oy, hi Stella. Yung hindi pa natutulog, may pasok ka bukas. Ano ko yun? Sino yung may tanong? Nanonood ka pa. Nico Kyoge. Asan yung tanong ni Nico? Nung nasa peak ka ng career mo, how do you balance your life with your family? Yun. How do you balance your life? Nasa peak ka. Mahirap talaga. Alam mo, sa totoo lang, yung peak ng career ko kasi was around 2008 to 2013. Grabe yan. I was doing siguro mga 90 to 100 weddings a year. Wala talaga akong time per se with my family. Kaya yung panganay kong anak, si Gabe, kilala niyo niya kasi sumasama sa mga bridal fair. Batang-bata pa yun dati. One day, nagulat na lang ako, dalaga na. Parang grabe.
Parang dumaan lang, parang hindi ko napansin. Kasi sobrang busy ko nun eh. Alis ako ng alis, travel. Although nasasama ko naman sila minsan, pero parang kulang pa rin yung time. Unlike now, na mas madalas ako na sa bahay. Mas madalas. Oo, mas kasama ko. Nahatid ko pa minsan sa school. Nakasasama ko kung saan-saan. So yun, right move talaga yung nagpunta kay Pat, no? Oo, parang... Kumbaga, kasi parang tama. hindi na pabayaan yung photography mo. Kumbaga, napifit pa rin yung passion mo. At the same time, nagkakaroon ka ng time sa another, sa ibang business or sa family, yes, di ba? Yes. Yun yung pinaka-exact best thing that happened. Na kay Sir Pat ka. Ayan. Sino pa may tanong? Question, boss. Sinabi mo na ba sa shooter ng ano? Si Montera ata yan. Hindi, si Michael Hamandre. Si Michael Hamandre may tanong eh. Nag-shoot ka sa wedding abroad. Ano daw? Sinabi mo na ba na mag-shoot ka sa wedding abroad? Kunyari, nasa immigration. Yan. Term nun. Okay. Ang hirap eh. Hindi. Kasi unang-una, ang daming marirease na questions na sa'yo na immigration. Unless na alam na nila, like ako kasi, nagsisinungaling pa ako dati. Parang gano'n. Tapos, yun nga, kakwento ko na rin, nandito na eh. Okay, may one time, pumunta kasi akong US, like, for 7 months, within 7 months, 6 times akong bumalik ng US kasi may mga weddings, may shoot, parang pabalik-balik talaga ako. One time, nahuli na ako sa San Francisco. So, sa pila pa lang ng immigration, may pila yon, may lumapit na sa akin na parang immigration officer. Tinanong niya, are you Neil Vincent? Kasi yun yung real name ko. Are you Neil Vincent Uy? Nelvin Uy Photography. Ako naman, tuwan-tuwa pa. Parang nag-light up pa yung mata ko. Parang, sikat ko. Puta, pati yung immigration officer. Kilala ako, mapapakasal to. Parang ganito, tuwan-tuwa ako, sabi ko. Tapos, nung sinabi niya na, come with me, I'll take you to another room. Puta, ginabahan na ako. Nangyari. Kala ko naman autograph or papa-picture or parang gano'n. So, yun, doon, in-interrogate na ako. Tapos nung una, medyo nagsisinungaling pa ako kasi yun nga, siyempre takot ka, parang gano'n. Tapos nung nilabas niya na, naka-print out yung website ko, parang talagang, nagsushoot ka dito sa US. Sabi niya, parang schedule mo. Sabi ko, wala na, patay, yari. Wala na, lusot. Ano nangyari doon? Wala, inamin ko na, okay, I'm shooting a wedding there. Parang gano'n. Now, that's why I'm here. Pero next question niya, may follow-up question siya kasi parang, do you have a bank account in the US? Sabi niya. So sabi ko, no, parang you can check it naman. So tagal na naman yun na wala. Doon ka papraningin eh. Kasi parang alam na naman na nila, parang aalis-alis ko na rin. Tapos parang tagal mo na, parang 20 minutes ka na maghintay. So parang papakabahin ka. Parang kang, di ba, ina-interrogate talaga eh. So, yun, balik na naman siya. Okay, we check, wala ka naman back account here, parang gano'n. So, how do you get, parang paid? Parang ganyan, with this shoot. Sabi niya, so, buti na lang, magbilis din ako mag-isip. Sabi ko, the transaction was done in Manila. So, the payment was transferred. So, I'm just here doing the photography side, parang gano'n, just to shoot. Parang, I'm not expecting any money or payment from my client. Parang gano'n. So, sabi niya, tagal na naman nawala. Parang, may kausap atang mga supervisor or something. Tapos nung pagbalik, okay, parang next time, parang parang gano'n, just tell the truth, sabi lang sa akin. Parang gano'n. Parang wala namang masama daw na sabihin mo yung totoo. Parang yung visa naman kasi ng US that time, B1 and B2. Ang B2 kasi meaning is business din naman. Parang, so, B2 yung sa'yo? B2 yung visa mo? Hindi, normal naman pag tayo, di ba? Pag B1 and B1, B2. B2 yun, di ba? Yung tourist visa. So, you can conduct parang business naman talaga. Pero, huwag ka lang magpapabayad kasi syempre, kailangan nila tax, di ba? Parang yung transaction, kailangan sa Manila. Sa Manila. At saka, huwag ka na siguro ng bank account na doon kasi baka doon mo pa-deposit, di ba? Parang to be lang. Buti na lang, hindi ako wala akong bank account. Hindi ka na-deport? Hindi. Pero may mga ibang story eh. So, yun nga. May mga kaibigan tayo na-deport eh. Pero yun nga, to answer your question, Mike. Yun. And may mga ibang countries din naman, to follow up lang dyan parang you can get legal, naman, like sa Australia, parang mas mahal nga lang yung visa, pero meron talaga silang temporary work yung tawag. So, kunin mo na lang siguro yung yon para at least walang sabit. Si Mike yata na-deport ba? Parang baka. So, yan, sabihin mo lang yung totoo kasi mahirap yung magsisinungaling kasi matatalino naman yan eh. Parang may social media, di ba? So, malamang chinek ka naman yan. Parang may pre-check naman sa'yo. So, pero magsinungaling. Yun nga eh. Pero ako kasi hanggang ngayon,
tourist pa rin. Vacation pa rin yung sinasabi. Oh, okay lang yun. No? Okay lang naman, di ba? Pero yun, hanggat hindi ka tatanungin na kung tungkol sa wala naman. wala Sabi mo na lang, naman. kunyari, madami ka dala camera, vlogger ka. Di ba? Pwede. Vlogger wannabe. Ayan. So, Mike, sana natanong, no? Sabihin mo yung totoo. Pero sila yata, sinabi nila yung totoo. Na-deport sila. Tama ba, Mike? Tama ba? Tama ba yung balita ko? Din, eh. So, hindi mo talaga masabi rin eh. Ay, ito si Eugene Rodriguez. Boss Nel, what make you decide to join with Team Pat D? So, natakil na natin din. Baka kapapasok lang niya. So, yun. So, yun nga, it's more of yung kasi yung pag-join ko sa Team Pat D, it's more of my personal thing din na para magkaroon ako ng time sa sarili ko kasi Team Pat D handles my marketing and back-end. So nawala lahat sa akin yon na parang lumalabas on the day, shoot lang ako just to be there, parang to show up sa client, tas shoot, manage the day. Then after that, tapos na. So less stress. Yun talaga yung parang main goal na less stress eh. Yun talaga. And the brand naman itself, in fairness with Team Pat D, is good naman talaga. It's a good brand. Kaya talaga din ako sumali kasi parang may expose ka rin to different, like mga celebrities, different kinds of shoots, mga ganon. So, yun din yung mga reasons na nag-join ako. Yes, so tsaka matagal mo na siyang business partner. Matagal ko na kilala si Pat. Parang jive with work and everything. Kaya parang, positive naman lahat. Positive naman lahat. No? Nice. So, sana nasagot po yung question. Pero yun nga, kailangan na ni Boss Nel lang time para sa family and kasi parang nakita mo na balance lang eh. As you age, di ba? Parang kailangan mo na talaga nun eh. Less stress. Ilan taon ka na ba? Bata pa no? 45, Bata pa, 45, di ba? Parang magkasing edad lang tayo. So, ganun lang din ako. So, dadating din yung yung time na ganyan na medyo maano ka talaga eh, no? Yung may stress ka, yung parang feeling mo tapos na. Di ba? Pero lilipas din yun eh. Babalik ulit yan after mong Tsaka, wait to add lang din parang when I joined yung Team Pat D, parang nagkaroon din ako ng drive to yung parang yung passion mo na reignite. Kasi parang nakakita ka rin kasi ng mga iba-ibang style like sa mga shooters, di ba? May mga bata kasi siyang photographers din, mga bago, mga ganyan. So, ka rin magle-learn ka rin kahit na, di ba, matanda ka na, parang alam mo na lahat yan. Pero as you go along the way, parang, okay rin pala yung shot na gano'n na. Pwede pala, it works. So, marami ka rin matututunan eh. Like, kung how they talk to rin with clients. Kasi ka-age nila yung mga di ba? Yung mga kinakasal ngayon, di ba? Parang, so, gano'n din. Parang gayahin mo lang din kung paano ako makipag-usap. So, marami ako natutunan. Yes, tsaka ibang makipag-usap si Sir Pat. Oo, iba talaga. Napapakanga ako pagdating sa reception. Or sa kahit sa preps. Grabe. Sabi ko, shit, paano yun? Sobrang paano yun? Ang galing yung PR ni Pat is one of the best. Kaya parang okay din. So, pagkakasama mo siya, matututo ka eh. Parang, puta, ganun pala yun. Kasi tayo sasalita, introvert tayo. Parang, shoot lang ako dito sa gilid kasi binayaran ako sa videographer. Hindi pala tama yun, di ba? Yung mga introvert photographer, di ba? Shoot lang ako dito sa gilid, pitik-pitik lang ako, bahala kayo dyan. Pero hindi mo alam na po siya, yung kliyente mo, nagiging kliyente lang. Unlike yung pumi-PR ka na, pucha, nagiging barkada mo yun, lumalaki yung network mo. Kay lang ata nag-work yung pagiging introvert kay Bob eh. Parang kahit na hindi nagsasalita si Bob, sobrang lakas eh. Ayun, pangarap kong mag-guest talaga si Boss Bob dito sa So may tanong si Joseph Carson. Hello sir, tanong ko lang po, ano po yung dapat mong i-build as a rookie photographer in the wedding industry in general? Siyempre yung build your name muna, yung how you, parang pakikisama mo muna sa kapwa supplier mo. Kasi kapag alam nilang parang loko-loko ka or parang tamad-tamad ka, di ba? Parang sino magtitiwala sa'yo kung yung sa mismong wedding industry pa lang ayaw ka nang kunin, di ba? Paano pa yung what more yung clients, di ba? So, yun muna, build mo muna yung reputation mo with other suppliers, sipag lang at syaga para apprentice, ganyan. Try mo yung iba-ibang, mag-apprentice ka sa iba-ibang studio para makuha mo rin yung iba-ibang style. Para tas stick ka na lang after kung ano yung gusto mo talaga style. Doon ka mag-focus, di ba? Doon ka talaga tumagal sa company na yon para mas mahasa mo pa yung skills mo. So, yun lang. Parang more on yung sa muna, internal muna ng wedding industry. Parang doon ka muna.
So, ang kailangan mo munang pakisanamahan pag rookie ka is yung co-supplier. Oo, co-supplier muna talaga. Ibig sabihin, in short, wag kang coops. Ayan. Yun. Pag rookie ka, Kasi sila rin yung magre-refer sa'yo ng mga parang business along the way Totoo yan. Pag yung medyo nakikita nilang masipag ka, ang ganda ng shots mo, one time, manggugulat ka lang, ni-refer ka pala ng gown designer pa, or makeup artist. Makeup artist, Di mo akalain, re-refer ka pala ng tao. Yan. Kahit sa naman sigurong industry, dapat ganun ka eh. Tao ka makitungo. Di ba? Yan. May tanong si Chiefs. Si Chini Reyes. Sir Nel, what the most memorable wedding you've ever shot? Most memorable. Naku, recent yung kay Pia Wurtzbach. Ano nun eh. Ano nangyari doon? Kwento mo nga kwento. Malayo lang yung lugar. And parang sobrang exotic nung place. And sobrang mahal nung place. So, memorable lang. Kasi ang mahal dun sa pinagstayan namin, parang per person ata 300,000 per night. 300,000 more or per less, person? Per person. Ilan kayong nandun? Ako, tas video. Photo ako lang. Ikaw lang. Tas video, dalawa sila. So, parang ganun. Kasi all in naman eh. So, parang memorable kasi parang luxurious yung place eh. So, parang never in my life na mapupuntahan ko na parang ako lang like on my own money. Wedding to? Wedding nila. Wedding nila. 2 years ago. Oh. Yeah. Saan lugar? Sa Seychelles. Sa parang saan pang lugar yun? Malapit sa India and parang dun eh. Di ba Maldives? Hindi. Parang iba. Malapit lang din sa Maldives. Doon sa Indian Ocean. Parang ganun. Doon sa area na yun. 300,000. Africa. Parang east ba o west yun? May malapit sa Africa. Tapos yung wedding nila, normal lang? Intimate. Silang dalawa lang yung... actually, walang guest. Silang dalawa lang. Tapos ang pumirma pa nga sa kontrata, kaming guest na lang doon. Parang yung nandun, witness. Yung kayo parang, na yung witness. Tsaka yung parang butler nila. Parang gano'n. Galing Ayan. Ayun, yun yung most memorable to Chini. Kahit naman sino. Gumastos sa'yo ng 300,000. Tapos yung package mo, 100. Or libre pa, di ba? Minsan, pagka celebrity, lilibre natin yan eh. Tapos yung... isa pa, parang memorable din kasi hardest to go. Kasi ang dami kong flight changes. Parang nagkaroon din ako wedding sa Costa Rica. Like years ago. Yun, maraming flight changes. So, sobrang pagod. Memorable kasi yung papunta pa lang doon, ang hirap. Pauwi, ang hirap ulit. So, parang, talaga parang grit and grind. Nung time na kailangan talaga. Mapapaisip ka tayo na passion ko kasi ito eh. Wala akong magagawa rito. Passion ko talaga ito. Ayan. To si Mark Mejia, may tanong siya, Sir Nelwin Uy, how do you maintain your unique style in the wedding industry? Actually, wala naman akong unique. Everything parang na nakikita nyo like sa mga pictures ko is collaboration din ng lang yan from different styles na all through the years. Parang kinumpile mo lang then sa utak mo parang pagsasama-samahin mo tapos i-preference mo lang siya dun sa style mo. Parang ganon. So, parang look at mga iba-ibang photographers. Tingin ka lang ng tingin. Tapos, eventually, makukuha mo rin yung parang gusto mong feel and style. And yun nga, sabi ko kanina, adapt. Di ba? Parang adapt lang, adapt. Kahit na ayaw mo ng style, pero yun yung trend ngayon. Gawin mo, pero gawin mo ng twist na parang style mo lang. Style mo lang. Parang ganon. Tama yun. Si Budoy de Guzman. Ito si Budoy Tigano to, Australia. Kababayan natin. Meron pang mga ibang bansa. Oo naman. Marami kang fan eh. Sir, naisip nyo na po bang mag-migrate and mag-establish ng studio? Dahil marami na po kayong naging client internationally para hindi po kayo nagkakaproblema? Naisip mo na ba yun na magtayo? Nung peak ko dati, naisip ko yun, kami ni Lito. Kasi parang may visa na parang extraordinary talent yung tawag. Pero mahal din. Sa US yan? Sa US or kung saan man. Parang ganun parang yung mga, di ba? Parang extraordinary talent yung tawag. So, naisip ko before, pero mahirap Parang, syempre, family mo nandito, di ba? Parang busy ka rin sa work. Parang, nung time na naisip ko yun din yung kasagsagan kasi ng kalakasan ko sa weddings. So, hindi mo rin maiwan So, mahirap talaga. Pero now, wala na kasi wala na dito na lang. Pero dito na. Mas marami ka pa rin alis marami namang alis, pero like lang, hindi ka tulad dati, pero marami pa rin. Pero eto, tanong ko, paano ba pag umaalis kayo, yung kliyente ba yung sumasagot sa ticket or kasama na sa package niyan? Okay. Good question. Pero depende. Kasi minsan may client ka talagang gustong-gusto na parang, dati may nag-inquire sa akin. Parang first time ko kasi mag-shoot ng both black couple. Parang gano'n, di ba? Parang, syempre,
pwede mong bigyan ng konting leeway yan. Parang, sige, sagutin nyo na lang yung pamasahe, no TF na, parang gano'n. Kasi first time ko mag-shoot ng ganito, mga gano'n. So, okay lang yon. Pero normally, talaga, pag gustong-gusto ka, client magbabayad ng airfare mo, accommodations, di ba? Lahat. Oo. So, lalo na, kunyari, celebrity wedding, talagang pupuhunan mo yon. Kasi right now, parang alam naman natin, mga parang celebrity, Marketing yan. bihirang-bihira yung nagbabayad talaga, marketing na yan. So, parang pupuhunan mo talaga. So, ikaw gagastos. yes, so parang kasi may kilala rin ako na ang nangyari sa kanya, halimbawa parang $10,000. Lahat na 'yon. Airfare, accommodation. So maganda rin, 'di ba? Kumbaga, ako mag-stay dun sa hostel na gusto ko, kung saan ako Tama. mas malapit. Titingnan ko lang kung ano. Tapos pwede ako kumuha ng piso fare, 'di ba? Magbubook ako ng maaga. Para may konting yes, ka ba, so savings. malaki yung buffer mo dun sa Tama. So kesa yung so sabi ko nga dun sa asawa ko, sabi ko, pwede natin gawin yun, parang hindi na yung on top. Lagi kasi package mo, tas on top. On top, sila pa yung mamumblema to book your flights. Kumbaga, i-ano mo na lahat, computein mo na, all-in package. di ba? Pwede, di ba? So, yun. Tapos, to answer your question, Budoy, dati gusto niyang pumunta sa ibang bansa, magtayo ng studio. Pero ngayon, syempre, mas relax na siya. Marami ng pera to, hindi na kailangan. Hindi niya na kailangan mag-ano dyan. So, ayan. At si Ralph, no? May question siya, how to be you po? Shout out from the, how to be you daw. Sabi niya. Ayan, Ito si Matlim. Paano po Paano po pag hinihirapan? Ito. Paano po pag nahihirapan na mag-book after pandemic? So, syempre, dumaan tayong pandemic, di ba? So, yung tanong niya, paano pag before pandemic, ang lakas mo eh. Di ba, lahat naman nangyari sa atin yan eh. Hanggang 2019, 2018, sobrang lakas natin yan. Pandemic pa, reset. Panibagong studio, namamayagpag. Puta, nawala ka na. Paano mo ginawa na nahihirapan ka na mag-book tapos may pandemic pa? Actually, nag-join ako sa Team Pat D, pandemic time, 2021. Kaya parang hindi ko na-experience yung mahirapan mag-book. Kasi parang that time, kasama na ako sa Team Pat D. So, yung marketing na nung Team Pat D yung umandar nun. Pero syempre at first, hindi mo pa rin yung first year ko with Team Pat D, hindi ko pa rin talaga nakuha yung parang goal ko na weddings in a year. Kasi syempre parang yun nga, bago. Di ba? Bagong sali ka sa Team Pat D. Tas after pandemic din, so hindi pa talaga lahat parang all out magpakasal ulit. Di ba? Parang may time frame yun na parang, di ba, after nung pandemic, parang 2023, hindi pa rin ganun kalakas nun eh. Parang lumakas na lang naman ng konti, 2024, di ba? Parang yung medyo ulit, bumalik. So, hindi ko talaga na-experience na parang kung paano mag-market ulit after 2021. Kasi yung studio na yung bahala. Sila na yung bahala. Yun yung maganda, di ba? Which is, nakikita ko naman na ginawa nila na is nag-join ng mga bridal fairs. Yun pa rin, normal. Nag-join ng bridal fairs. Pero kamusta yung booking mo sa sarili mo na as a Team Pat D? Okay naman na yun. Like, in a month, merong 2 to 3, ganun. Yung average. Which is okay na sa akin yun. Parang okay na sa'yo yun kasi sobrang dami mo rin nasikaso, di ba? Oo, parang magulo rin sa pag sobrang dami. Pero which is parang okay rin naman kung madami, di ba? Blessing yun eh. Pero okay na mga 2 or 3 weddings. Pero sa pag-photography mo, ano yung anong year yung masasabi mo na pick mo na pinakamarami at ilang wedding ka nun per month? Okay. Ang pinaka-pick ko is parang after nung kay Christine Hermosa and Oyo Boy na wedding. So, 2011 ba sila kinasal? Parang ganong year eh. So, yung 2012, 2013, 2014, dun talaga namunga. Tapos, yung package ko pa nun, ang taas na nun eh. Parang, alam ko kami yung pinaka-few people na nag-6-digit pricing na nun eh. Na parang si Lito, si Pat, or si Ollie, parang ganyan. Kami lang yung few. Tapos, isipin mo 6-digit na yung package namin noon. Nakakabook pa kami ng 90 to 100 weddings. Imagine yung a year, diba? Yung value ng income naman. Pero yun yung pinaka-peak talaga. Ang sarap nung time na yun. So halimbawa kung 120,000 ka, meron kang 12 Huwag mo na million. Meron kang 12 million a year, no? Siguro. Sa 100. Masarap yung time na yun. Bili ka bahay, no? Di ba? Bili ka bahay. Di ba? Ganun yun eh. Eto boss, nasusunog ang bahay mo at ligtas na lahat ang pamilya mo. Ano ang babalikan mo? Question to, boss.
Ito, galing nga. Alam ko nasusunog talaga yung bahay ko. Ang galing ng question mo eh. Ang galing ng question niya eh. Okay. Kung nasusunog ang bahay mo at ligtas na lahat ng pamilya mo, nasa labas na lahat. Pamilya ko. Ano ang babalikan mo? Seeds, bisikleta, camera. Pucha. Ano ulit? Ano yung first? Seeds, buto. Buto. Hindi, okay lang. Mura lang yun eh. Bisikleta or camera? Baka yung bisikleta ko, mas mahal yung bisikleta ko sa camera ko eh. Tsaka, di ba? Yan yung buhay mo ngayon eh. Di ba? Hindi naman, mas sa value in terms of value lang. Kasi kung bibili ka ulit, kung ibibili mo ulit, di ba? So, mas mura yung camera bilhin ulit. Parang kung masunog. Isa yung bike, di ba? Hindi naman million bike, pero mas mahal dun sa value ng camera. So, value pa rin ang titignan mo. Grabe naman yung tanong mo. Nasusunog hirap naman nun. Oo. Isa lang ba pwedeng kunin? Parang dalawa yung kamay ko eh. Parang pwede naman isa bit-bit yung camera. Isa yung... So, yung seeds, babayaan mo na kasi mura lang seeds eh. Mura lang yan eh. Di ba? Tsaka, madami makukunan ng seeds eh. Okay lang yun. Yan. Yan. Camera. Ano ba ikaw? Canon? Canon pa rin. Canon pa rin. Pero shift ako. Like, for a time, nag-Fuji ako. Tapos nag-Canon ulit kasi yun nga yung sa bokeh issue eh. Sa portrait talaga, parang bitin eh. Kasi si Fuji ay... Hindi siya full frame. Parang crop sensor. Ngayon, pero magaan. Anong camera gear, anong gear ang gamit mo ngayon? Okay. Ngayon, R6 and R6 Mark II. Mark II. And then set of lens? Yung pa rin, yung kompleto pa rin naman ako doon sa mga prime lens, yung 50, 35, 85. Puro RF na yan? Hindi. Nagtipid na ako eh. Parang okay pa rin naman yun nga eh. Lens. Yun yung yung mga photographer ngayon pag di ba, may bago, bili. Parang kung nag-work pa rin naman sa yung mga luma mo, okay pa rin yun. Parang wala namang problem. Yun yung mga L-lens, no? L-lens pa rin naman siya. Pero yun nga lang, syempre may adapter, di ba? So, pero nag-work pa rin. Like, kamusta yung speed? Mas mabilis ng bahagya yung RF talaga, di ba, na direct. Pero okay pa rin. Parang sa weddings, pasok pa rin eh. Pero nakagamit ka na ng RF? Na-try ko yung kay Pat. Ano yung difference ng L tsaka sa RF? Image-wise, image quality. L din kasi siya eh. So parang same naman nung talas, lahat. Yun nga, yung sa bilis lang. And yung contrast, parang feeling ko mas maganda yung mga bagong RF ngayon eh. Kasi may adapter. So lumalayo ng konti. Parang ganun. Yes. Ayan. Ito may question pa. As a wedding photographer, what would you say with your edge? Why would your client book you? Ano raw edge mo? Tsaka yun. Paano ka? Sa dami ng photographers ngayon, lahat magagaling and lahat okay din eh. Daming magagaling. Siguro how you communicate with them na lang, kung paano kayo, parang yung pakiramdam sa isa't isa, di ba, ng client mo. Parang pag mag-unveil loob niya sa'yo, mag-unveil mo sa kanya. Parang ganun eh. Parang minsan luck na lang din eh. Kung pare-pares kayo ng like pare-pares kayo magandang work, pare-pares kayo ng gears, pare-pares lang naman. So doon talaga dadaan yun kung how you parang communicate with them, yung pakikisama mo dun sa client, doon talaga babagsak yan eh. Doon kanila ibobook. Kung kanino gagaan yung loob, no? Gagaan yung loob mo. Ganun lang yan. Parang, it's all, parang, let's say, luck, di ba? Parang luck din talaga eh. Eto, may tanong si Alan C. Nagtatanong ka ba sa mga anak mo ng ideas kung paano ang new gen sa shoot? Naku, yung mga anak ko, parang walang alam sa ano yun eh. Parang puro kaartehan lang, pero puro girls kasi. Babae kasi. Parang, well, sige, yung panganay ko, minsan bumibili siya ng mga parang point and shoot na parang mga lumang digital cam. Pero sa tingin mo, sino yung susunod sa yabak mo? Ay, wala. Sabi ko rin naman sa kanila, parang mag-iba kayo ng industry kasi sa totoo lang naman yung itong photography in general, parang hindi naman kasi ito pang like long term talaga, di ba? Parang syempre, as you age, parang hindi mo na magagawa talaga yung mga dating nagagawa mo. Like, kasi yung photography natin is more of talagang kailangan na physical, di ba? So, hindi talaga to pang long term. So, sinabi ko sa kanila, maghanap sila ng job na talagang sobrang stable na kahit anong mangyari, may pandemic. Yan, di ba? Nawalan tayo ng work kasi di stable yung job natin. So, ang nagkaroon ng work doon, yung mga sa mga medical field, di ba? So, sabi ko, hanap kayo ng mga ganon na parang stable. Kahit magkaroon ng gera, pandemic, may work. Yes, totoo yan. So, wala akong in-encourage sa kanila. Hindi ko nga pinapahawak ng camera yung mga yan. Bakit?
Hindi, wala. Parang feeling ko, hindi. Parang talaga kailangan stability eh. Stability. Parang, pwede naman sila humawak, I mean, ng Pwede creative, hobby, hobby. yeah. Pero, parang dinidiscourage ko talaga sila na Pero kung dito to ka go into mabubuhay, photography. wag na, no? Wag na. Nice. Tapos may tanong ba rito, Chinese ka raw ba talaga? Chinese. Pero hindi ako marunong mag-speak talaga ng sobrang fluent. Nakakaintindi ng few. Pero yung family ko, like mother ko is 50% Chinese, Filipino. Tapos dad ko siguro mga 75. Tapos talagang yung dad side ko, talagang Chinese lahat yan. Like, Chinese, kami? Parang traditional Chinese family. Ano yung boss? Ito yung pinakagusto kong Ano yung biggest life lesson mo sa family and business na pwede mo i-share sa amin? Okay. Ito nga, nilist to eh. Ayan. So, eksakto to kasi parang sakto sa ginagawa ko ngayon yung marathon. So, yun. Life is not parang about sprinting. Marathon yan. So, wag mong madaliin. Kailangan ng patience in everything you do. Dapat pag nag-iisipan mabuti, hintay lang. Kasi pag may proper time, bibigay sa'yo ni Lord yan. Parang ganyan. So, hindi to sprint. Parang unahan kita ngayon. Parang ganyan. Steady lang. Parang anhin mo lang yung flow. Tignan mo lang palagi. Lagi ka mag-observe. So, marathon yan. So, mahaba. So, pwedeng yung achievement mo, yung goals mo, makuha mo matagal. Parang sa dulo pa. Pwede rin makuha mo kagad. Kasi, di ba, ganun yan yung life. So, yun yung number 1 life lesson ko na natutunan na huwag mo madaliin. Parang darating yan. Kung ano man yung bigay sa'yo ni Lord, may dadating para sa'yo. Parang ganun. Yun. Tapos yun, invest lang ng invest. Like, itong wedding nga, gaya na sabi ko, hindi to long term, di ba? Parang dapat, nung medyo okay ka, nakapag-invest ka na with other, parang non-photography related na hindi ka nag-invest ng gamit, hindi yung gano'n. Hindi camera yung binili mo, gano'n. More on iba, like, pwedeng land or parang, ano pa ba? Parang, health plan, mga ganun. Lalo na health plan sa atin, di ba? Importante yan. Kasi pag once na nagkasakit tayo ngayon, patay. Parang lahat ng savings mo, wala na. So, lalo na photography, parang stressful, di ba? Kaya kailangan meron kang health plan, parang ganun. Somehow to protect you pag may mga unnecessary na mangyayari sa life mo, parang ganyan, accidents or sakit. At least meron kang protection. Ano pa ba? So, yun lang. Next is with yung sa photography side naman, ngayon ko natutunan na parang sobrang importante pala na to collaborate with others, lalo na with the young ones. Parang may matututunan ka. Hindi yung pwedeng ikaw yung pinakamagaling, ikaw lagi yung sikat, ikaw lang yung may alam nito. Somehow, parang parang kailangan mo talaga na meron ding kasama na mag-share kayo ng ideas, di ba? Parang ganun nga mas madami kayo, marami nagbe-brainstorm. Like sa Cocoon, 4 kasi kaming partners dun eh. Kaya somehow, parang naging successful siya kasi it's a collaboration eh. Hindi siya yung parang isang tao lang nagde-decide, ito yung gusto ko. So, may isa, may tututol. Magsasabi ng parang ng better idea. Parang gano'n. So, collaborate lang always. Hindi lang to sa photography, sa sa life. Parang like si Pat D, kino-collaborate. Parang nagtatanong-tanong din ako sa kanya about crypto. Gano'n. Parang huwag ka mahiya. Tanong ka lang dun sa mga taong mas may alam dun sa field na yon. Kung may gusto kang bagong pasukan, parang always ask questions lang. Wala. Karamihan naman sa mga nasa field na industry na mga magagaling, mababait naman yan eh. So, magbibigay naman talaga sila ng inputs para paano ka mag-umpisa. Like nung in-start ko yung microgreens, mga kausap ko pa, mga taga-abroad kasi sa States uso yan eh. Sa mga, doon talaga ginagamit, doon talaga malakas yung microgreens. So nakikipag-chat talaga ako araw-araw. Paano ba to? Namatayan na naman ako ng plant. Parang ginawa ko naman lahat ng sinabi mo. Parang napafrustrate na ako. So ganun, tatanong ka lang ng mga parang better, parang idea, suggestions, laging ganun lang. Ganda. Ganda nitong usapan na to. So ako yung biggest takeaway ko rito na take away yung parang mag-invest ka sa ibang field. I think kasi real estate kasi tong ginagawa natin ngayon is para tayong artista rito eh. Somehow. Oo, parang may time na malalaos ka eh. Ngayon kung ipipilit mo pa rin natin ipipilit at wala na talaga ibubuga, at least ngayon pa lang meron ka na invest na na something na iba. May fallback ka, 'di ba? Kesa yun nga, kaya maraming nadidepress dahil doon na bago pa lang
tas biglang wala na po siya, hanggang dito lang ba talaga ako, di ba? Parang ganun. So, yun yung biggest takeaway ko rito. Kailangan mo mag-invest sa lahat, sa health mo, sa ibang business. Pero yung investing in, to add lang din yung investing in other business, kasi nag-invest din ako dati ng mga nag-franchise ako ng mga parang kiosk dati, mga Henley, mga ganon. Parang, or di porket parang nag-invest ka doon, papatok yun. So parang may mga failures din ako in life, madami din. Sobrang dami kong failures in life, lalo na pagdating sa mga food business, ang daming nag-fail sa akin. Kaya parang from now, lesson yun na di talaga yun yung path ko, parang ganon. Tsaka wala namang 100% pagka nagtayo ka ng big negosyo, hindi naman talaga kikita ka agad yan eh. Or hindi talaga kikita yan, di ba? Unlike yung gusto mo talagang ginagawa mo, tapos 100% ng attention mo nandun, may possibility. Yun, tama, diba? tama. May possibility na pwedeng kumita or hindi. Yan. Hindi naman lahat sure na nakikita yan. Pero, yun nga, huwag kang matakot mag-invest. Huwag kang matakot to take risk. Risk pa rin. Parang risk taker. Hindi mo masabi, parang baka mag-click, di ba? So, kasi mahirap din yung magiging safe ka lang eh. Di ba? Pangit yun. Hindi ka mag-grow doon. So, kailangan mo talagang gumawa ng risk. Ang tawag doon, calculated risk. Yes. Kasi mahirap na yung risk lang ng risk eh. Dapat calculated risk. May fallback ka palagi kahit na nag-risk ka dito sa something. Tsaka yung napag-aralan ko or yung napanood ko, wag mong i-risk yung 100% na kung ano meron ka. Yes, yeah. At least siguro 10% max. Yes. Diba? Para kung hindi mag-work yun, meron ka ibang pupuntahan. Meron ka pang 90% na pwedeng galawin. Natitira. Diba? Ayun, yun. Nice. Ganda nung Thank you, boss, Naku. Sobrang salamat, Tagal natin di nagkita. Oo nga, sobrang salamat sa pagpapaunlak mo sa sobrang biglaan ka dito, di ba? Yung parang last week ko lang nag-chat na, Boss Nel, pwede ka ba? Ganyan. Parang nag-ano nga ako na parang, kasi yun nga, bukas lilipad na ako to Tokyo. So parang sabi ko, tama ba yung schedule? Kasi nung unang schedule, dapat bukas pa, di ba? Yung flight ko, di ba, parang in the morning pala ng 28 na madaling araw talaga. Kaya di ako pwede ng 27 ng gabi. Kaya buti na move na ako. Kwento mo nga yung schedule mo kasi parang ngayon, ikaw lang yata yung magkaka-schedule ng ganyan, yung lipad mo. For marathon? Oo, marathon. Yun pala, I'll be doing grabe, sobrang swerte. Pwede nga ako tumayan loto eh. Parang kasi yung when you join yung mga world majors, yung mga marathon, parang lottery kasi yon. So luckily, nabunot ako ng 3 majors this year. So magra-run ako ng Tokyo, tapos next ko is Sydney, tapos Chicago Marathon na. This year lahat yan. Magkakasunod ba yan? Hindi naman. Parang iba-ibang months. Pero parang mabunot ka ng 3 major in a year. Parang sobrang yun. Parang sobrang swerte. Parang lottery kasi yan eh. Nice. Galing. Oy, Boss Nel, promote po rin yung mga lipad mo. Pwede. Tsaka kung saan kanila makikita. Yan. Dito sa camera. Hello po. Wala. Check nyo lang yung Instagram ko, Nelwin Uy Photo. Nandun naman yung schedule kasi mahirap na maisa-isa yun. Parang time, naman tayo constraint right now. So, sa IG ko lang, doon naman ako madalas nag-update. Yun. Nice. Maraming salamat po sa mga nanood at sa mga team replay. Million ba yun? Dami naman, Ilan na ba yung natin? Pero maraming nanood, Boss Nel. Dami nga nagpadala stars eh. Salamat sa mga nagpadala ng stars. Malaking tulong yan. Yun, thank you very much. Abangan natin next week kung sino yung guest ko at sobrang special nun para sa akin kasi yan, isa sa mentor ko yung magiging guest natin next week. So maraming salamat po sa pag-stay at sa walang sawang pagsuporta sa Monochrome. Mabuhay po kayong lahat and bye-bye! Nice. Ganda. Nice. Ganda.